Panibagong taon, panibagong bagyo season na naman. Pero bago natin harapin yan, magbalik tanaw muna tayo sa mga bagyo nitong nakaraang 2024. Welcome back po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Nitong nakaraang 2023, record-breaking at sobrang kakaunti lamang yung ating bagyo. 11 lamang po ang nabuong bagyo at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bumawi naman yan itong nakaraang 2024 na nasa around 18 po ang bagyo na pinangalanan ng Pag-asa. Narito ang mga yan. Ang pinakaunang bagyo noong 2024 ay ang bagyong Aghon na may international name na Iwinyar. Medyo late na po yan nag-start pero yan po ay naglandfall ng tumataginting na 9 na beses. Dahil dumaan po yan sa mga isla dito sa area ng Visayas at Luzon palabas muli dito sa ating Philippine Sea. Medyo natagalan bago nasundan pero kasagsaganan ng habagat nang mabuo ang bagyong Butchoy dito sa may West Philippine Sea. Hindi na po yan naglandfall at sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility tuluyang lumakas. Habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, halos kasabay naman na buo ng bagyong Butchoy, ito pong bagyong Karina na naging isa sa pinaka-memorable na bagyo nitong 2024 dahil sa paghila nito o pag-enhance ng ating habagat o southwest monsoon. Although hindi naglandfall o tumama sa lupa habang binabaybay po nitong bagyong Karina, ito pong East Philippine Sea, patuloy po itong nagpalakas ng ating habagat o southwest monsoon at nung umabot po ito sa super typhoon category banda dito sa may area ng Taiwan, yan po ay nagdala ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Nakapagtala po yan ng 461.4 mm na pagulan sa loob ng 24 hours na naikukumpara sa dating bagyong Ondoy. Ito na rin po yung ating tinaguriang habagat 2024. Samantalang maiksi lamang ang itinagal ng bagyong Dindo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Around 19 hours lamang po ang itinagal niyan sa loob ng ating PAR at lumakas po yan after makalabas ng ating Area of Responsibility. Wala po itong naging direktang epekto sa ating bansa pero bahagyang nagpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Unang bagyo naman noong buwan ng September ay ang bagyong Enteng na naglandfall o tumama dyan po sa may area ng Kasiguran, Aurora at tumawid dito sa bandang Northern Luzon. Although medyo compact at maliit ang bagyo na ito, nagpaulan pa rin po yan sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon at nagpalakas din ng bahagya sa ating habagat o southwest monsoon. Although bahagyan nagpalakas ng ating habagat o southwest monsoon, nakiraan lamang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong bagyong Ferdy na may international name na Bibingka. Samantalang ang bagyong may international name na Sulik o tinatawag na Hiner dito sa ating bansa ay naglandfall din dito sa general area ng Northern Luzon. Yan po ay dyan sa may area ng Palanan, Isabela at tumawid dito sa hilagang bahagi ng Luzon patungo dito sa may West Philippine Sea. Although mas matagal ng bahagya, kagaya ng bagyong Ferdy, nakiraan lamang ang bagyong may international name na Pulasan o yung tinatawag ng bagyong Helen dito sa ating bansa, dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin po itong naging direktang epekto sa ating bansa maliban sa bahagyang pagpapalakas o pag-enhance ng ating habagat o southwest monsoon. Although mas malawak at mas malapit ng bahagya, wala rin pong naging direktang epekto sa ating bansa. Ito pong bagyong Igme. Short-lived lamang din po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa loob ng ating PAR mula September 20 hanggang 21 hanggang sa tuluyan ng malusaw dito sa itaas na bahagi ng Taiwan. Bukod sa malawakang pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin, maaalala natin ang bagyong Julian sa paglabas-pasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi po yan naglandfall pero dumaplis po yan dyan sa may area ng Sabtang Islands sa may Batanes. Ito po ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mula September 27 hanggang October 1. Yan po ay lumabas dito sa may bandang Taiwan, sa may West Philippine Sea ng ating Philippine Area of Responsibility noong October 1 at muling pumasok noong October 3. Tuluyan naman yan nalusaw dahil sa interaksyon yan sa mga kabundukan ng Taiwan noong October 4. Ang bagyong Julian po ay umabot sa super typhoon category na nakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Sa bagyong Christine nyo naman malalaman na hindi kailangan sobrang lakas ng bagyo para magdala ng malawakang pinsala dahil malawakang pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha ang dinulot ng bagyong Christine sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa rehiyon ng Bicol Region. Napakaraming pag-ulan at bagal ng pagkilos ang naging kalaban natin dito sa bagyong Christine.
Although dito po sa area ng Isabela, naglandfall ang Bagyong Christine. Sa sobrang lawak po nito, yan po ay nagpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa at umabot pa po yan or nag-extend pa po yan dito sa may area ng Mindanao. Ito pong Bagyong Christine ay nagkaroon ng kabuong lawak na umabot sa 1,440 kilometers. Nagdulot din po ito ng around 900 millimeters na pagulan dito po sa general area ng Bicol Region sa loob lamang ng 24 hours. Dahil po dyan, isinailalim po sa state of calamity ang ilang bahagi ng ating bansa. Particularly, ito pong area ng Bicol Region. Nagkaroon din ng chismis na babalik daw ang Bagyong Christine dahil sa kasunod na bagyo. Yun naman ang Super Typhoon Leon na may international name na Kongray. Hindi na po ito naglandfall pero dumaplis po yan o dumaan ng napakalapit dito sa general area ng Batanes. After po ng Bagyong Leon, nagpahinga lamang po tayo ng kaunti at nagkaroon po tayo ng unprecedented o unusual na 4 na bagyo na malalakas pa at naglandfall pa na sunod-sunod sa ating bansa. Again, hindi po unusual na magkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang naging unusual sa 4 na ito ay malalakas po ito at sunod-sunod ding naglandfall o tumama sa lupa. Unang-una dyan ay ang Bagyong Marce na pinuntirya. Ito pong hilagang bahagi ng Luzon o Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Yan po ay naglandfall dyan po sa may general area ng Santa Ana, Cagayan at binaybay itong hilagang bahagi o northern tip ng Northern Luzon patungo dito sa may West Philippine Sea. Nakalabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility around November 8. November 9 naman sumunod ang Bagyong Nika at naglandfall po yan dito sa general area ng Dilasag sa may Aurora, tumawid ng Northern Luzon patungo dito sa itaas na bahagi ng West Philippine Sea palabas ng ating Philippine Area of Responsibility noong November 12. November 12 din namataan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ophel na may international name na Osagi. Yan po ay naglandfall dyan sa may area ng Bagao, Cagayan at umabot din sa Super Typhoon category. Bahagya din po yung lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility noong November 15 at pumasok muli noong November 16 hanggang sa tuluyan ng malusaw after tumawid dyan po sa area ng Taiwan. Although medyo compact at medyo maliit, napakamapaminsalang hangin naman ang idinulot ng Bagyong Pipito sa ilang bahagi ng ating bansa. Yan po ay naglandfall as a super typhoon na may daladalang destructive o mapanganib na lakas ng hangin dito po sa area ng Panganiban sa may Catanduanes at dyan din po sa may area ng Dipakulaw, Aurora. Bahagya po yung humina after tumawid dito po sa hilagang bahagi ng Luzon hanggang tuluyan ng makatawid ng West Philippine Sea. Kasama ng Sheila, nagpaulan naman ang Bagyong Kirubin dito sa ilang area ng Visayas at Mindanao. Hindi rin po ito nagtagal at hindi rin po ito naglandfall. Dahil nga medyo malamig na ang panahon, ito po ay tuluyan ng nalusaw at naging low pressure area na lamang dito sa eastern section ng Caraga. At sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, nagbigay po ng local name o pinangalanan ang isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay ang Bagyong Romina. Dahil umaabot yung kanyang panglabas na kaulapan o outer rain bands dito po sa ilang bahagi ng Kalayaan Islands na parte pa rin po ng teritoryo ng ating bansa. Although dumapli sa ating Philippine Area of Responsibility, hindi po ito pumasok sa loob ng ating PAR at yan po ay tumungo lamang dito sa may general area ng Vietnam. So nag-average tayo ng 20 na bagyo na pumapasok o nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kada taon. Around 7 to 9 dyan ang nagla-landfall or tumatama sa lupa. Nitong 2024, nagkaroon tayo ng 17 na bagyo na pumasok o nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron din tayong isang bagyo na pinangalanan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So a total of 80 na bagyo na may pangalan. 8 po dyan ang naglandfall at 5 naman ang super typhoon. So depende kung nasan po tayo sa lugar ng ating bansa, iba-iba po ang experience natin sa mga bagyong ito. I-comment nyo po sa baba ang personal experience nyo sa mga nagdaang bagyo nitong nakaraang 2024. At sabay-sabay natin paghandaan at bantayan ang mga papasok na bagyo ngayong 2025. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.